Good day everyone, I am Lawrence and today we will take a closer look on how gender shape own person experiences. Gender-based discrimination does not always begin in public spaces. For some people, it begins with the family, their family expectation or social roles. So that's why for today's interview, we will hear a story from a college student who grew in a family of 4 female siblings. As she faced her academic life, she also experiences gender-based or gender-biased discrimination. So let's go and hear her story. Hi, Miss Madeline. I am Lawrence and I'm a third year college. Today we are making an activity on how we will make interview for someone who experience gender bias and discrimination. So for today we will just get information from you as you are female, what did you experience as a female in gender bias or discrimination in a family or even in our society. So we have here 8 questions. So we'll just answer it simply, and then I hope this interview will go with the flow, and we will help others to empower the gender inclusivity and fairness. Okay? So first questions. Ako si Madeline Marie Basilan. Isa akong college student from 3rd year. So, lumaki sa pamilya na may 4 na babaeng magkakapatid na naranasan ko na mahirap maging isang babae. Opo. Kasi sa 4 na magkakapatid, kami ang gagawa ng mga mabibigat na mga gawain. Natutunan namin na maging isang independent kasi mga babae kami at kailangan namin sa murang edad na magtrabaho. Yes po, magtrabaho. So that's why para sa mga babae kami, mas naging inspiration namin yung magulang namin babae na sa family namin, si mama gumagawa sa bahay. So, kami din as nag-grow na Yung parang siya yung nagpakita ng halimbawa sa inyo, si mama mo. Okay. So, that's why parang lahat kayo magkakapatid, parang somehow na lahat kayo kumikilos. Dapat hindi yung inaasahan yung isa kasi nga lahat kayo babae. Okay. Okay, that's all. Second question. Sa pagiging babae ba, ano ba yung parang natanggap mo na pagtingin ng mga tao sa iyo sa bahay or sa eskwelahan? Paano ka ba tinitreat ng tao sa labas or even sa sarili mong bahay? Okay? sa school, nung elementary, nabully ako ng isang lalaki. Nung nabully ako, syempre naramdaman ko yung mahina at parang nakakapagbawas po siya ng confidence. Paano ka binuli? Ano ba yung reason niya ba't ka binubuli? Dahil mahina ka as babae? Yes, dahil sa pagiging mahina. So kaya nilang gawin yung ibang bagay, tas ikaw hindi. na nagpapahina ng confidence. And sa family, kay Papa, kapag nag-aaway sila ni Mama, syempre si Mama, kino-cover namin si Mama dahil siya naman yung tama. And si Papa, dahil siya ay lalaki,
ginagamit niya yung pagiging lalaki niya, Yung lakas. niya para kami ay matakot. Takutin. So dahil doon, nagkakaroon kami ng pressure and anxiety kay Papa. Okay. So yun yung parang nafe-feel mo kung paano ka tratuhin ng mga tao sa labas sa school or even sa loob ng family. Okay. So third question. Traditional gender roles like parang gawaing bahay, yung sa babae, dapat nasa bahay lang, naglalaba, naglilinis, naghuhugas ng plato. Parang naka-experience ka ba ng ganong Pressure. pressure na ganito na lang ba palagi? Like that? Okay? Siguro sometimes, pero parang dahil yun yung kinagawian namin dahil mga babae nga po kami. Parang sa isang babae, tradisyon na yun ng mga babae na sa bahay, maglilinis, at yun talaga yung inaasahan para sa aming mga babae kaysa sa lalaki. Sa gawaing bahay, gawain na siya ng isang babae, so kaya hindi naman nakaka-pressure. Okay. So, since dahil lahat kayo babae, di ba? So, like parang naging nakasanayan niyo na talaga na magtulungan sa bawat isa. Lahat As kami. babae, parang lahat ng gawaing bahay walang problem. Pero naisip mo na ba minsan, na-feel mo na ba minsan na ganito na lang ba palagi ang ginagawa as babae? Gusto mo rin mag-work ng panglalaking work, like sa office? Like that? Na-feel mo ba siya minsan? Oo, minsan, nung time na pinagalitan kami ni Papa. Pinagalitan kami ni Papa dahil sa pag mga babae daw, mag-aasawa na lang. Oo, traditional naman Eh, yun. yes. So kaya naisip namin na Mag-work. mag-work ng higitan yung sinasabi ni Papa. Expectation. Para mapakita namin na Hindi hindi na- lang kami babae, para lang apihin. ganun. Okay, so next questions. So katulad nga nung sinabi ko, sa bahay din, sa bahay, kay Papa ulit. Si Papa, minamalit kaming mga babae. Dahil daw, pag dumating daw yung araw, is mag-aasawa lang daw kami. So, since dahil mag-aasawa lang din kami, huwag na kami mag-aral. So kaya parang yung obligasyon niya na dapat kami ay pagpaaralin para ng magandang trabaho. Instead, sinasabi niya na dapat kami ay mag-stop na at mag-aasawa lang daw kami. So that's why discriminate kami and discourage. Pero sa tulong nun ni Papa, nagagawa namin na magkaroon ng bright mindset para hindi mangyari yung Motivation. Nagiging na lang kami. Okay. Strong. So parang dahil din doon sa sinasabi ni Papa mo, parang doon din kayo nakakakuha ng inspiration na papatunayan mo sa kanya, hindi ganoon pa. Wag mo kaming ganoon basta i-imagine. Tama. Papatunayan natin sa'yo, parang ganoon. Okay? Okay, next questions. So mula sa mga na-experience mo na discrimination, na underestimate ka, na maliit ka, sinabi na parang mahina ka lang, babae ka lang, paano to naka-apekto sa pagiging tao mo, sa pagiging babae? Like, na-discourage ka ba? Anong na-feel mo? Nalungkot ka na parang tinanggap mo na lang ba yung truth? Na mahina na lang talaga ako, like that. So, syempre sa una, titingnan mo yung sarili mo at maging parang mahirap siya na dalhin, pero sa pamamagitan ng pagtingin nila at tinitingnan mo din yung sarili mo, somehow makifeel mo kung gaano kabigat yun para sa'yo, na iniisip ka ng ibang tao na ganito ka, pero that way magkakaroon ka ng motivation. Na hindi yun mangyayari, mas magiging malakas ako dahil doon sa sinabi niyo. Okay, next question. Kapag yun nabully ka, na-discriminate ka, na-underestimate ka, paano mo siya hinahandle? Paano mo
minomotivate yung sarili mo, ay wala lang yan. Kaya kong patunayan ito sa sarili ko. Kaya kong patunayan sa kanila na yung pagtingin nila sa akin ay mali. Like that. Paano mo siya hinahandle? Anong strategy yung ginagawa mo? Siguro dahil sa tulong ni Mama. Si Mama kasi palagi siyang nag-motivate sa amin at nagbibigay siya ng ng words of assurance. Kasi siya as mother, siya yung babae siya, mas na-experience niya din ng una bago kayo. Kaya alam niya rin kung ano yung dapat na gawin. So that's why, good yun na nag-ask ka ng help kay mama mo kasi mas alam niya rin yung situation or ano yung gagawin mo bilang ikaw na anak niya. Alam niya yung situation mo, paano ka mag-handle, paano ka mag-feedback sa mga ganoong bagay. So it's a good choice, it's a good decision na mag-ask ka ng help kay mama mo. Okay? Oh, we're almost here. Number 7. So dahil nga apat kaming magkakapatid, so kung ako nakakaranas ng gender discrimination, sila din ay nararanasan nito pero hindi sila nagpapapekto kundi nagiging Mas sila malakas pa sila tuloy. Mas nagiging motivation nila yon. para Oo. hindi maka-apekto din Oo. sa ibang tao. Oo. Especially sa'yo, di ba? So as in-observe mo sila, parang dun mo din nakuha na sa ganoong paraan ka nila natutulungan na parang sila nga mas lumalakas pa, hindi sila nagpapapekto. So parang naisip mo rin, dapat ako rin. Kasi kami lang din naman ang mga kapatid. So dapat mas maging good foundation kami sa isa't isa. Mas maging good example kami sa isa't isa. Okay. Very good. And then lastly, last question. So yung gusto kong i-advise sa mga kapwa kong babae na nadi-discriminate or nakakaramdam ng pagdi-discriminate hanggang sa mga time na to is huwag silang matakot kundi gawin nila silently, paglaban nila yung sarili nila na or ipakita nila silently na nag-grow ka dahil binibigay nila yung mga bagay Mga ganun ba? akala nila magbibigay sila ng weak pero Maganda. pagad lang para mag-grow ka pero no, magkakaroon ka ng mindset na taasan pa yung yung expectation mo sa sarili mo and magkaroon din sila ng hila sa sarili nila kapag nagawa mo yun. Dapat lagi natin tingnan yung bright side. Huwag yung ikaka-down na lang natin para hindi tayo maapektuhan nila. So yun, lagi natin isipin ng bright side at mag-grow tayo through their judgment. That's broad advice and very good suggestion. So thank you. That would be our last question. So as we are talking about your personal experience about in regards of gender bias and discrimination, I have so many realization and understanding on for me as a individual know how to treat other people, especially women like you. So thank you for your inspirational story and experience for you as you are female in society. Okay, so I hope na mag-continue ka sa pagiging mas malakas na babae. Empower natin yung gender equality as you're a female. So I hope na mas marami ka pang matulungan na kapwa mo babae. And then let's empower one another. Okay? Thank you. So thank you everyone for staying with me for having an interview for a college student who experienced gender bias and discrimination as she is a female. So I hope that through this interview and the information we get from her will consider us
lessons, knowledge, realization, and understanding on how we will treat other people, especially those who experience personal problem, and then together with this gender discrimination. So thank you, and I hope to see you on